Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Amen. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Chessa. Kumusta ba kayong lahat? Handa na ba kayong matuto ng mga bagong idea sa araw na ito? Mabuti naman. Pero bago ang lahat, may lumiban ba ngayon sa ating klase? Mabuti naman kung ganun. Ngayon naman, meron ako ditong mga pamantayan na kailangan yung sundin dito sa loob ng ating silid-aralan. Pakibasa. Maaasahan ko ba ang lahat ng ito sa inyo, class? Mabuti naman. Ngayon naman, pansinin ang chart na nasa aking likuran. Ang chart na ito ay ang talaan ng score. Kapag ang inyong grupo ay napagtagumpayan ninyo ang mga pangkatang gawain na inyong gagawin, ay bibigyan ko ng 10 puntos ang bawat grupo. Naintindihan ba, class? Pero bago ang lahat, kung meron ba talaga kayong natutunan sa ating nakaraang leksyon, meron akong mga kunting katanungan lamang. Tungkol saan nga ba ang leksyon na ating tinalakay kahapon? Tama, ito ay ang mga epekto ng pagkakaroon ng hanap buhay. Ano-ano nga ba ang epekto ng pagkakaroon ng hanap buhay sa ating pamilya? Tama, ang epekto ng pagkakaroon ng hanap buhay sa ating pamilya ay matutustusan ang ating mga pangangailangan. Ano nga ba ang epekto kung kahit ang isang membro ng isang pamilya ay walang trabaho? Tama. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng individual na gawain. Ang gagawin nyo lamang ay magsenyas sa kamay ng check kung ang pangungusap ay tama at wasto, at X naman kung ang pangungusap ay hindi wasto. Naintindihan ba, class? Ngayon, sa unang pangungusap, ang pangangalaga sa ating kapaligiran ay pangangalaga sa ating kabuhayan. Ito ba ay magsenyas lamang ng check kung ito ay tama at X naman kung ito ay hindi tama? Tama, ito ay check. Sa pangalawang pangungusap naman, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran ay maaaring solusyon upang makaiwas sa sakit tulad ng COVID-19. Tama, ito ay check dahil ang pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring makaiwas ng kahit anumang sakit. Sa pangatlong pangungusap naman, nakakaaliw kapag hinuhuli at ikinukulong ang mga ibon sa kagubatan. Magsinyas lamang ng check kung ito ay tama at X kung ito ay hindi tama. Tumpak, ito ay X dahil kahit kailan hindi nakakaaliw ang paghuli at pagkuha ng mga ibon. Sa pang-apat na pangungusap naman, ang pagbaha ay isang epekto ng maling pagtatapon ng basura lalo na sa mga kanal. Magsenyas lamang ng check kung ito ay wasto at X naman kung ito ay hindi wasto. Tama, tumpak kayo. Sa ikalimang pangungusap, ang paglilinis sa kapaligiran ay tungkulin hindi lamang ng mga pinuno, kundi maging ng bawat tao. Magsinyas lamang ng check kung ito ay tama at X kung ito ay hindi wasto. Tama, ito ay check dahil tungkulin ng bawat isa o ng mamamayan ang pag-alaga o hindi pagtapon ng basura sa ating kapaligiran. Tunay ngang naintindihan nyo ang leksyon natin kahapon. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, tatawagin ko si Teacher Jean para sa inyong susunod na gagawin. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Jean. Ngayon class, para sa ating bagong aralin, magbabasa tayo ng tula. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang basahin at intindihin ang inyong binasang tula. Naintindihan niyo ba? Ngayon, may mga pamposisong tanong ako. Ang unang tanong, ano ang mga paksa na inyong binasa? Tungkol kanino ito? Oo, tama. Pangalawa, base sa tula,
Sino-sino ang kanyang hinahangaan? Tama! Pangatlo, sino-sino ang bumoboto o pumili sa ating mga pinuno? Ang mga tao. Tama! At sa pang-apat, importante ba sa isang komunidad ang mayroong pinuno? Tama! Importante na mayroong tayong pinuno sa ating komunidad. At sa pang-lima, handa ba kayong tumulong sa ating komunidad? Handa ba kayong tumulong mga bata? Oo! Ang tatalakayin natin ngayong class ay ang mga konsepto ng pamamahala at pamahalaan. Layunin, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang mga konsepto ng pamamahala at pamahalaan. Naisasadula ang mga tungkulin ng pamahalaan at komunidad at nakapagbigay halaga ng importansya sa mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad sa pamamagitan ng Socratic method. Ngayon, tatawagin ko si Teacher Bianca para sa bagong aralin. Magandang araw mga bata, ako nga po pala ang inyong Pilipinang Bianca. At ngayon naman, magkakaroon po tayo ng pangkatang gawain, kung saan hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng iba't ibang teksto na kung saan bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang basahin at unawain ng mabuti ang inyong binasang teksto. Pagkatapos, sasagutan ninyo ang mga papusetong tanong at ipresenta sa gitna ng klase ang inyong tekstong binasa at ang inyong mga sagot sa papusetong tanong. Ang sa unang pangkat, ang tekstong babasahin ninyo ay tungkol sa chairman at kapitan. Ang sa pangalawang pangkat naman ay doktor at major. Ngayon, tapos na ang minutong binigay sa inyo. So, sa unang pangkat, sino-sino ang mga nasa kwento at ano-ano ang ginampanang tungkulin ng bawat isa sa kanila? Tama. Pangalawang tanong, paano naman nakakatulong si Kuya Nole sa mga kabataan sa kanilang komunidad? Tama. At panghuli, bilang pinuno ng barangay, paano ginampanan ni Kapitan Rafi ang kanyang tungkulin? Tama. Ngayon, bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. At ngayon, magkakaroon ng 10 puntos ang unang pangkat. Sa pangalawang pangkat, sa unang tanong, sino-sino ang nasa kwento, ano-ano ang ginampanang tungkulin ng bawat isa sa kanila? Tama. Pangalawang tanong, paano ginampanan ni Dr. Simon ang kanyang tungkulin bilang punong manggagamot? Tama. Panghuling tanong, paano ipinakita ni Major Cruz ang kanyang responsibilidad sa kanyang trabaho? Tama. Ngayon, bigyan naman natin ng 5 palakpak ang pangalawang pangkat. At ngayon naman, magkakaroon ang pangalawang grupo ng 10 puntos. Ngayon naman, tatawagin ko si Teacher Evelyn para sa inyong susunod na tungkulin. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Evelyn. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng isa pang pangkatang gawain. Sa magkaparehong grupo, magbibigay lamang ako ng 3 minuto para sa inyong preparasyon sa pangkatang dula. At ang bawat grupo ay inaatasang gumawa ng pangkatang dula na kung saan na ipapakita o na ipapaliwanag ang mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. At ang mga sumusunod ay ang mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. Una, panatilihin ang katahimikan sa komunidad. Pangalawa, pagkontrol sa mga krimen sa komunidad. Pangatlo, maghatid ng serbisyong medikal at pangkalusugan. Pang-apat, pagbibigay ng patas sa hustisya na walang kinikilingan. Pang-5, pagbibigay ng libreng edukasyon. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang rubric sa pagbibigay ng puntos. Basahin nyo ng mabuti at unawain ito. At meron din akong mga pamprosesong mga tanong. Una, para sa pangkat 1
At pangkatlo, ano ang inyong pinili na tungkulin? Tama. Pangalawa, mahalaga ba ang tungkulin sa komunidad? Magaling. At pangatlo, bakit kailangan panatilihin ang katahimikan sa komunidad? Tama. Pang-apat, bakit naman kailangan kontrolin ang mga krimen sa komunidad? Tama. Panglima naman ay bakit naman kailangan bigyan ng patas sa hustisya na walang kinikilingan ang mga mamamayan? Okay, magaling. Pang-anim naman, sa palagay ninyo, may magandang maidudulot ba ang tamang papamamahala sa isang komunidad at bakit? Tama. At ngayon, may papakita ko sa inyo na litrato. At ang inyong gagawin lamang ay titingnan ito at uunawain. Meron din akong mga katanungan. Ano-ano ang nakikita mong institusyon sa larawan? Tama. Inyong barangay, paano niyo napapanatili ang kalinisan sa inyong paligiran? Magaling! Ngayon, tatawagin ko si Teacher Yuli para sa susunod na gawain. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Yuli. At ngayon, dahil alam niyo na ang matalakayan natin ngayon, ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay gumagawa ng batas, aluntunin at patakaran para sa kabutihan at kaunlaran ng komunidad. Ano naman ang pamamahala? Ang pamamahalaan ay isang gawain upang maisakatuparan ang layunin. Mahalaga ang pamahalaan sapagkat pinagsasama o pinagkakaisa ang lahat ng tao sa isang bansa, lalawigan, bayan o lungsod at sa mga komunidad. Tungkulin din ang pamahalaan ang magbigay ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. At ngayon, bibigyan ko kayo ng worksheet upang buuin ang graphic organizer sa ibaba sa pamagitan ng pagsulat sa loob ng bilohaba sa mga namumuno sa komunidad. Naintindihan ba, class? At ngayon, para sa ating takdang aralin, sa isang bond paper, gumuhit ng isang malaking puso at iguhit sa loob na ito at iniidolo mong pinuno sa inyong komunidad. Suriin mabuti ang kanyang mga naging ambag sa komunidad at isulat ito bilang paglalarawan sa iginuhit mong larawan. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat.